Tinukoy ng National Intelligence Agency ng Agent of Influence si dismissed Bamban Mayor Alice Go alias Go Huaping sa pagtatapos ng mahigit 1.5 taong investigasyon ng Senado sa mga iligal na pogo. Binansagan naman ni panel chair Senator Riza Ontiveros ang dating Duterte advisor Michael Yang na pangunahing personalidad sa mga illegal na Chinese activities sa Pilipinas. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. No-show sa huling pagdinig ng Senado ukol sa illegal na pogo si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go o alias Go Huaping, pero sa pagtukoy ng Senado kung si Go ay espiya nga ba ng China, ang tugon ng National Intelligence Coordination Agency o NICA, si Go ay isang agent of influence, isang taong kumikilos sa loob ng isang target na bansa para maniobrahin ang mga polisiya. She uses her influence, her stature or her position to influence public opinion or decision-making to produce results beneficial to the country whose services they benefit from. So to that effect, Madam Chair, that is applicable to her and therefore she may be classified as such. Pero ayon sa NICA, hindi patukoy kung sino ang nagkokontrol kay Go para masabi kung siya nga ba ay isang spy of foreign intelligence. Matapos ang higit 1.5 taong investigasyon ng Senado, batay kay panel chair Senator Riza Ontiveros, ganito ang matrix o yung galamay ng iligal na pogo sa bansa na nag-uugnay umano kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating presidential spokesperson Harry Roque, kina Go at iba pang personalidad. Kabilang ang anyay pangunahing personalidad sa illegal Chinese activities sa bansa, si Michael Yang na dating economic advisor ni Duterte. Pero sino ang bumusog sa halimaw na ito? Mga kaibigan, this photo was given to us by one of our key informants, and it further deepens what we already know. Michael Yang is a key actor in Chinese intelligence operations here. Michael Yang nasangkot sa Pharmally and, if the reports are accurate, sa drug operations dito. Malapit din anya siyang sa tinaguriang gambling tycoon na si Sir Tiang na kasalukuyang nakadetain sa Bangkok, Thailand. Mga kaibigan, namayagpag po sa Pilipinas at sa Cambodia itong si Mr. She. Naging 5 na po ang kanyang pangalan. But he continued activities together with the Chinese Communist Party. I want to point out that She's documented links in the Philippines are via CEZA. Bagamat ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pag-ban sa lahat ng uri ng pogo sa ilalim ng Executive Order 74, ayon sa Cagayan Economic Zone Authority o CEZA, may ilang service providers pa rin sa CEZA na nagseserbisyo sa mga pogo o gaming hub sa ibang bansa. We believe that the conduct of interactive gaming licensees of CEZA outside the country, offshore, is not subjected with the provisions of the executive order because their operations practically are outside the country po. Ayon sa intelligence agencies, posible pa rin mapasok ng banyagang criminal elements ang mga investor sa economic zone sa bansa. General merchandise po ang nature ng business. Nagtayo po ng building, pero makikita sa baba po general merchandise. Pero pag akyat nyo po sa taas, merong mga parang call center type of operation which was not in the purview noon pong sa pinaalam nila in their application sa munisipyo. Pag wala na po yung normal checks and balances and those safeguards natin, they will now be easy conduits for other types, preferably illegal activities, which may be or which should be the objective in the first place. And the economic enticement was just a cover or to add a veneer of legality to ultimately what is an illegal operation, Madam Chair. Makikipagtulungan si Ontiveros sa Executive Department para silipin kung may butas ang EO-74 ng Pangulo at kung naipatutupad ng wasto ang pagban sa anumang uri ng pogo sa bansa para masugpo ang kadikit nitong kriminalidad. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.